narito sa studios ng Batas Internet Television. Okay? Alright. Okay, text natin. Ano po bang ibig sabihin ng HD technology? Ibig sabihin, yung high definition technology. Ibig sabihin, magandang-maganda na. Yung pong ating ipinalalabas sa internet television dito po sa ating mga palatuntunan sa Batas Internet Television. Kaya kayo pong mga nagmamagandang loob sa aming mga cable companies, salamat po sa inyo. Pero baka naman po pwede na kung meron kayong internet connection dyan, ipasok nga po ninyo sa www.batasradio.com at i-click po ninyo yung Batas TV HD. Yan. Yun po yung icon doon sa taas ng aking litrato. Yun pong mababasa nyo na nakalagay sa taas ng aking litrato sa website na www.batasradio.com. I-click po ninyo yun. Makikita po ninyo, magandang-maganda na ang labas. At kung magandang-maganda na ang labas, pati po dyan sa inyong lugar, baka po pwede na ibato na rin ninyo sa isa sa mga channels ninyo dyan po sa cable network nyo. Makakatanggap din po kayo ng email sa akin within this week, God willing, tungkol po dito sa ating panukala. Actually, nanggaling po ito doon po sa ibang mga cable companies kung saan pinalalabas ang palatuntunan ito. Sabi nila, baka naman maiayos ninyo yung internet connection ninyo, maipato nyo sa amin ng maganda kung papalabas sa internet broadcast ninyo, mailabas na natin sa aming cable TV ang buong mga palatuntunan nyo. Kasi po, dito po sa Batas Internet Television, 24 oras na po ang pagsasayang po namin dito. Opo, 24 oras. Meron po kami mga broadcasters at kasamang sumasayang po dito po sa amin sa Batas Internet Television. Kaya kung interesado po kayo, mga ginigiliw naming mga may-ari at cable companies kung saan kami lumalabas sa kasalukuyan, kung saan kami napapanood na sa ngayon, may subukan po ninyo. I-access kami sa internet, www.batasradio.com. I-click po ninyo yung Batas TV HD na nasa taas ng aking litrato dyan sa website at tingnan ninyo kung maganda na yung signal na yan para sa inyong lugar at kung pwedeng ibato ninyo sa isang free cable channel ninyo dyan po sa inyong cable station. Para nasa ganun yung buong mga palatuntunan ng cable company ito, I mean, ng internet television na ito, Batas Internet Television, maipalabas na po natin at mapakinabangan ng sambayanang Pilipino sa buong bansang Pilipinas. Pinakikinabangan na po kasi ito sa buong mundo sa pamamagitan ng Batas Internet Television sa ilalim ng internet website www.batasradio.com. Okay? Karagdagan po mga nagtatext kaya Attorney Batas Mauricio. Okay? Bigyan po natin ng daan. Ito po mga nagtatext pa rin sa atin. Bigyan po natin ng pagkakataon itong mga nagtatext natin. 0922-241-6513. Yan, ako. Sabi niya, do you need cash? Apply for a personal cash loan for a monthly add-on rate of 1.28%. Yan. What credit card? Look for... may bibigay ang pangalan, pero hindi ko bibigay ang pangalan. Kasi mahirap naman. Kung ibibigay ko ang pangalan, pagkatapos biglang, anyway, kung interesado po kayo, mag-text po kayo at nasa ito, maibigay ko sa inyong numero ito. Pero, meron po akong tinatawag na disclaimer. Ito po yung tinext lang sa akin. Hindi ko po kakilala to. Pero siguro lamang po ninyo na hindi kayo hihinga ng pera o kung ano-ano pa man bago kayo mapautang. Kasi, meron pong mga gano'n nagte-text, magpapautang daw. Tapos, sila pala yung mangungutang. Naku naman, no? Naku naman, ano? Grabe naman to, Alright. Sa 0939-563-5862. Sabi niya, good evening, Attorney Batas. Ask ko lang, ang administrative case filed against a government employee ay natapos na kasi nag-execute ng desistance. Kita mo naman to. Yan. Ito yung pakinggan natin kung ano sinasabi ni Dr. Art Platon dito sa ating palatuntunan. Dr. Art Platon, good morning! Good morning! Tayo ngayon ay live sa Batas Internet Television at sa buong mundo at sa DYKA, sa Catholic Media Network ng San Jose Antique. Ano ang balita mula kay Dr. Art Platon? Yes, napapakinggan ka. Yan, okay. Sa Director ng Department of Health. Yeah. Okay. Alright. Okay.
Okay, sige. Tuloy tayo, Dr. Arplador. Okay. Alright. Okay. Okay. Alright. Salamat sa Diyos. Sa kalang Jesus, Dr. Arplador. Okay. Yan po si Dr. Arplador. Kita niyo naman, ano? Para po doon sa aming meeting. Anyway, ang administrative case file against a government employee ay natapos na kasi nag-execute ng desistance ang nag-complain at nagpirmahan na kami sa attorney. Pwede mo bang buhayin ng ibang tao na may galit sa akin? Rona Baloy from Palawan. Ayan, Rona Baloy from Palawan. Maraming salamat dito sa text message mo sa atin, 0939-563-5862. Ayan. Alam po niyo, aling Rona ng Palawan, yung pong administrative case ay sa uri ng kaso na ang layunin malaman kung kwalipikado pa ba o may karapatan pa ba na magpatuloy ang isang empleyado ay sa gobyerno o sa pribadong kumpanya na kanyang gawain. Yung po yung layunin ng administrative case na yan. Alam po niyo kung mayroong ibang nakakaala ng mga ebidensya dyan po sa administrative case na yan, kahit na po nag-execute na ng desistance o di kaya nagkaregluhan na yung nagreklamo sa kasong administratibo at yung opisyal ng gobyerno o opisyal ng pribadong kumpanya na idinimanda sa kasong administratibo, maaari pa rin buhayin yan at maaari pa rin ituloy yan. Yan po masakit na katotohanan. Sabi nga po ng Korte Suprema, basta may katibayan, yan pong mga kasong administratibo ay patuloy na po pwedeng litisin ng administrative authorities at patuloy na maaaring magbigay daan sa parusa yan po sa nagkasalang empleyado ng gobyerno o pribadong kumpanya. Ang mas maganda po yan na gawin ninyo kung meron pong nagreklamo sa inyo ng kasong administratibo, ipalagay po ninyo doon sa affidavit of desistance na hindi pala totoo yung kanyang mga inireklamo laban sa inyo. Mas maganda yung ganong klase. Pagka po na ilagay sa affidavit of desistance, sinumpa sa resign, sinumpaan sa harap ng piskal o sa harap ng notaryo publiko o sa sino mga abogado na hindi totoo yung kanyang pinagsasabing mga reklamo laban sa inyo, at ay mahihirapan ang kahit sino man na ipagpatuloy ang kaso niya kasi inamin na nung nagre-reklamo sa inyo na hindi pala totoo ang mga reklamo laban sa inyo. Pero po dapat ang ginagawa ninyo. Okay? Salamat sa Diyos sa ngalan ni Jesus. At wow, kabilis ng oras. Lalo po tayong oras sa kasalukuyan. Nakuha po natin ang mga panghuling mga nagda-text sa atin. Bigyan lamang po natin. Good morning po, Tony. Magtatanong lang po ako. Saan po ba pwede magpaanal ng kasal at magkano po ba bayad? 0906-194-5347. Sa kasalukuyan po, tanging sa Regional Trial Court, dyan sa lugar kung saan kayo nakatira, o sa lugar kung saan nakatira ang asawang nais nyo sampahan ng kaso annulment. Yan, kung kayo hiwalay na. Yan, dyan po sinasampa ang mga kaso ng pagpapabaliwala ng kasal. Annulment of marriage ang tawag dyan. At isa lamang ang batayan ng pagpapawalang bisa ng kasal sa mga mag-asawang hindi na nagkakaintindihan. At ito po yung Article 36 ng Family Code of the Philippines. Magkano ang tagal? Napaabutin po ng halos taon din yan. Magkano ba bayad? Medyo malaki po. Kasi kukuha po kayo ng testigong doktor na magsasabi na talagang yung pong Article 36 ng Family Code, batayan ng pagpapawalang bisa ng kasal, talagang applicable sa inyo. At nakikita hindi na kaya na mag-asawa, may gampanan ang kanilang mga tungkulin. Alright? Salamat sa Diyos sa ngalan ni Jesus. Yan po ang kabuuan ng ating mga libreng payong legal at libreng pagpapaliwanag sa mga batas sa Pilipinas. Dumago muna tayo sa ating batas ng Diyos bago tayo magtiwalay ngayong araw na ito. Galing po ito ng Isaias 46:12. Makinig kayo sa akin, matitigas ang ulo. Kayong hindi naniniwalang malapit na ang tagumpay. Yan, naku makinig daw po tayo sa mga pinapadalang propeta ng Panginoong Diyos. Makinig tayo sa Panginoong Diyos sa kanyang mga sinasabi sa kanyang utos at tuntunin sa Biblia. Opo, alam po, kanino lang, nagbabasa ako ng libro ni Ezekiel sa Biblia at nakikita ko ang galit ng Panginoong Diyos sa kanyang mga pinagpalang tao na hindi na sumusunod sa kanyang mga utos at tuntunin. Alam po niyo, tayo mga Pilipino, pinagpala din ng Diyos. Pero kung hindi na po tayo nagbabasa ng Biblia at hindi na tayo sumusunod sa kanyang mga utos at tuntunin, malamang sa hindi. Malamang sa hindi. Ipadadala din ng Diyos ang kanyang mga pinangakong kapahamakan sa kanyang mga pinagpalang tao na makikita sa libro ng Ezekiel. Alright? So bago dumating yan, magbago na po tayong lahat. Magbasa ng Biblia, alamin ang utos at tuntunin ng Diyos
sumunod sa mga utos at tungtuling ito sa lahat ng sandali.